Kung paulit-ulit kang niloloko ng mga taong pinagkatiwalaan at minamahal mo, may lakas ka pa kaya para wag sumuko? May lakas ka pa kaya para patuloy na lumaban at patuloy na mabuhay? Ating tunghayan ngayon ang isang kwentong ipinadala sa atin ng isang napakatapang naman talaga na nilalang. Kaya wag na kayong mag-atubili dyan, lakasan nyo na ang volume nito dahil ano naman ito, kids friendly. Ayun, so pwedeng nyo namang lakasan ang kwentong ito. At eto na, simulan na natin ang ating tampok na kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Sabi nila, wala raw manloloko kung walang magpapaloko. Ibig sabihin ba nun, kasalanan pa ng mga katulad ko kung bakit paulit-ulit siyang niloloko at paulit-ulit na nilulugmok ng ibang tao? Dear Mama Mia, ako po si Rosa. Mama Mia, medyo may gulang na po ako ngayon. Hindi naman masyadong matanda, pero para sa akin, sapat na ang gulang na to para malaman ko kung sino ang mga tao na sa akin ay totoo at kung sino yung merong mga hindi magagandang motibo. At kung may isang salita akong maglalarawan sa naging buhay ko, siguro ito ay pagtitiis. Araw-araw akong nagigising sa tunog ng lumang bentilador sa maliit naming bahay sa isang bayan sa Laguna. Luma na po ang sahig namin. May siwang na ang bubong at kapag umuulan, kailangan na naming maglagay ng batya para saluhin ang tulo ng ulan at huwag kaming mabasa. Pero kahit ganoon, Mama Mia, masaya naman po kami noon. Hindi po ito pagro-romanticize sa aming kahirapan. Hindi ko alam kung makaka-relate ba ang iba o sasabihin sinasabi lang namin na masaya kami kahit na kami ay nahihirapan. Pero yun po ang katotohanan. Rosa, anak, pakisampay mo nga yung labada ko bago ka pumasok. Sigaw ni Mama na mula sa kusina na akala mo talaga ay malaki ang bahay namin at kailangan pa niyang sumigaw. Opo, Ma, sagot ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Ako po ang panganay sa 3 magkakapatid, Mama Mia. At dahil panganay ako, sanay na akong tumulong sa aking mga magulang. Nagtatrabaho bilang isang labandera o tagalinis ang mama ko. Depende na lang kung anong ipapagawa sa kanya ng magpapatawag ng kanyang serbisyo. Habang ang papa ko naman ay isang tricycle driver at kung minsan ay sumasideline po bilang karpintero kapag nangangailangan ng katulong ang kanyang karpinterong kaibigan. Hindi kami mayaman, Mama Mia. Alam mo naman siguro yon. Sa paglalarawan ko pa lamang sa bahay at pamilya namin. Pero masasabi kong marangal kaming mga tao. Madalas naming sabayan ng tawa ang simpleng ulam na tuyo at itlog kahit pa sa tanghalian o hapunan. Nang mag-high school ako, hindi ko man pinangarap maging mayaman, pero ang pangarap ko po ay makapagtapos ng pag-aaral. Para naman kahit papaano ay lumuwag-luwag naman ang sinturon naming lahat. Para naman kahit papaano ay makatikim kami ng konting saya at sarap sa buhay.
Pero Mama Mia, dumating din yung araw na kailangan ko pong tumigil sa aking pag-aaral. Akala ko noon kahit hindi kami mayaman ay maigapang man lamang ng mga magulang ko ang pag-aaral ko. Pangako ko kasi sa kanila noon na kapag nakapagtapos ako nang bahala sa pagpapaaral ng kapatid na sumunod sa akin. Pero hindi na po nangyari yun, Mama Mia. Nagkasakit po kasi ang papa ko. Na-stroke po siya habang namamasada ng tricycle. Buti na lang talaga, Mama Mia, at naihinto pa niya yung tricycle niya bago siya tuluyang inatake. Dahil kung hindi at baka nakabangga pa siya, mas malaking problema pa. At bilang panganay noon sa aming pamilya, ay wala akong magawa kundi ang tumayong sandigan para sa aking nanghihina na ring mama. Ma, huwag ka nang masyadong malungkot dyan. Ang mahalaga naman ay buhay si Papa. At huwag kang mag-alala, ako na muna ang magtatrabaho para sa pamilya natin. Sabi ko noon habang umiiyak ang mama ko sa gilid ng kama ni Papa sa ospital. Anak, sayang naman kasi ang pag-aaral mo eh. Konting panahon na lang, makakatapos ka na. Hindi bali ma, nandito na to eh. Alangan namang pabayaan ko kayo ng mga kapatid ko, 'di ba? Huwag kang mag-alala, babalikan ko naman yung pag-aaral na yan kapag may pagkakataon na. Hindi naman siguro tatakbo yung eskwelahan, 'di ba? Pagbibiro ko pa sa kanya na pilit pinapagaan ang aming sitwasyon. At doon na nga nagsimula, Mama Mia, ang mahabang araw ng pagtatrabaho ko sa bayan para matustusan ang aming mga pangangailangan. Dahil nakapagtapos naman ako ng high school at nasa kolehiyo naman ako, ay nakapasok ako bilang isang cashier sa isang malaking hardware. Pero kahit malaki ang hardware na yon at sikat, Mama Mia, maliit lang naman ang sahod ko doon. Pero sapat pa din para sa aming bigas at gamot ni Papa buwan-buwan. At sa hardware na yun, Mama Mia, dito ko po nakilala si June. Si June ay isa sa mga regular na suki na kliyente sa hardware. Matangkad, maputi, may biloy sa magkabilang pisngi at laging amoy bagong paligo. Isa po siyang kilalang karpintero sa kalapit na subdivision kung saan ako nagtatrabaho. Nung una ko po siyang makita ay simpleng tingin lang ang ginawad namin sa isa't isa. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam at hindi ko aakalain na siya pala ang magiging simula ng lahat ng pasakit na aking pagdadaraanan. Miss Rosa, pabili nga ako ng martilyo at mga pako, yung numero 3 at numero 4. Sabi niya sa akin sabay ngiti. Ngiting hindi mo kayang wag pansinin. Ngiting hindi mo kayang wag suklian din ng matamis na ngiti. Eto po, sagot ko sabay abot ng resibo sa kanya. Salamat ha. Ikaw na naman ang cashier ngayon. Alam mo ba, mas gumaganda itong tindahan lalo na kapag nandito ka. Sabi niya sa akin, sabay kindat. Hindi naman nabago sa akin ang mga lalaking ganoon, Mama Mia. Meron na rin namang mga lalaking lagi talagang nagpapapansin sa akin noon. Pero ewan ko ba, iba ang dating sa akin ng kanyang kindat na yon. Napangiti ako, pero agad din naman akong umiwas dahil medyo naiilang at nahihiya ako kapag kinikindatan ako ng ganon. Hindi kasi ako sanay, Mama Mia, na makipagngitian sa mga lalaking
medyo nagpapakita ng kapreskuhan sa akin. Pero mula noon ay araw-araw na siyang bumabalik sa tindahan. Literal na araw-araw, Mama Mia. Minsan ay wala naman talaga siyang bibilhin. Pero lagi siyang may dalang pansit canton na luto na at pandesal. "Oh, para sa'yo," sabi niya. "Huwag mong sabihing ayaw mo ah. Pinaghirapan ko kaya to. Tsaka sayang to. Masarap to, kala mo." Mama Mia, hindi ko alam kung paano nangyari. Nagsimula lamang sa isang beses na pagtanggap ko ng ganyang inaalok na pansit canton at pandesal hanggang sa naging araw-araw na yon. Minsan nga may kasama pang nilagang itlog na malasado. Unti-unti, Mama Mia, bumibigay na rin ako sa kabaitang pinapakita sa akin ni June. Naging masaya kami. Tuwing uwian ay sinusundo niya ako sa hardware. Naglalakad kami pa uwi, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Kapag nakaipon na ako ng malaki-laki, papakasalan kita, Rosa. Di mo na kailangang magpakahirap sa pagtatrabaho dyan sa hardware." At ang puso ko namang marupok nung mga panahon na yon ay hinaniwala naman sa mga pangako niya. Di ko alam kung naramdaman niyo na rin, pero ang sarap-sarap po sa pakiramdam ng pinapangakuan ka ng may isang taong naghahangad na pakasalan at makasama ka. Mama Mia, sa tuwing tinitignan ko po si June, sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko po ay ligtas ako sa kahit na anumang sakuna. Kaya akala ko talaga siya na, Mama Mia. Diba sabi nila, kapag nakita mo na raw ang tamang tao para sa'yo, pakiramdam mo ay komportable ka. Ganun naman po ang pakiramdam ko kay June eh. Kaya akala ko talaga, hulog na siya ng langit sa akin. Isang gabi habang naglalaba ko sa likod ng bahay ay narinig kong nagring ang cellphone ni June. Oo nga pala, Mama Mia. Sa panahon na ito ay nagsasama na kami ni June sa iisang bubong. Nakarenta kasi ako ng isang boarding house sa bayan. Hindi ko kasi kakayanin ang umuwi-uwi araw-araw. At nung kaming dalawa ni June ay nagkaroon ng relasyon, makalipas lamang ang halos 3 buwan ay inayanan niya akong magsama na kaming dalawa. Nung una ay ayoko, Mama Mia, dahil dalagang probinsyana pa rin naman ako. Kaya lang nung paulit-ulit niyang pinakita at inexplain sa akin na magiging praktikal kapag nagsama kami sa iisang bubong, ay napapayag na rin niya ako. Sabi naman niya kasi, Mama Mia, siyang bahala sa upa at sa pagkain. Ang babayaran ko lamang ay yung tubig. Siya na rin sa kuryente. E di napakalaking tipid nun sa akin at malaki-laki rin ang may papadala ko sa probinsya. Kaya pumayag na rin ako na magsama kami sa iisang bubong. Pero makalipas lamang ang ilang buwan ay may napapansin na akong nung una ay hindi ko man lang binibigyang halaga. Hanggang sa araw nga na yun na nagring ang cellphone ni June na naiwan niya sa ibabaw ng lamesa. Wala naman akong balak na silipin yun. May tiwala naman ako kay June, Mama Mia. At hindi naman namin nakasanayan na buksan ng pag-aari ng isa't isa. Kaya lang paulit-ulit ang tunog na yon at nakakairita. Kaya pinuntahan ko na. Nagpunas ako ng aking kamay at pumasok sa loob. Nung tingnan ko ang cellphone ay may lumabas na, "Baby, miss na kita." Yun ang lumabas sa screen. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit ba?
lungkot, o kahihiyan. Nang dumating siya kinagabihan ay pinakitaan ko lamang siya ng ngiti. Niluto ko pa po ang paborito niyang adobong paa ng manok. Habang kumakain siya ay napuno ng katahimikan ng buong bahay. Hindi naman siya naunang nagkwento. Hindi rin ako nagtanong pero hindi ko rin kinaya ang sobrang katahimikan. Kaya mahina kong tinanong sa kanya ang isang bagay na buong araw na bumabagabag sa akin. June, may iba ka na ba? Tumingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata. Hindi siya sumagot, Mama Mia. Na tila ba alam na niya kung anong ibig kong sabihin. At ako din naman, alam ko na kung anong sagot niya dun sa tanong ko. Imposible namang hindi niya narinig yun, ang tahimik ng bahay. Ang katahimikan niya ay tila mas masakit pa para sa akin kaysa kahit na anong salita. Kinabukasan, Mama Mia, nagpaalam siya sa akin na magtatrabaho daw siya sa ibang bayan. Pero hindi na siya bumalik. Hindi ko rin naman siya pinigilan. Walang text, walang tawag. At ilang linggo matapos noon ay natuklasan kong nagdadalang tao pala ako. Hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa ba sa kapalarang binigay sa akin ng tadhana. Ang lalaking minamahal ko ay iniwanan akong mag-isa. Pero sa loob ng tiyan ko ay may buhay pala siyang iniwanan. At kahit na malungkot, kahit na nakakatakot, ay dun ako kumapit sa buhay na yon. Ilang araw, dinadala ko ang tiyan kong lumalaki habang nagtatrabaho. Kahit na bayan na yung pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, ay marami pa ring mga tsismosa sa paligid. Si Rosa, nabuntis ng walang asawa. Sayang, mabait pa naman yan. Pero hindi ko akalain na may kiririn pala. Hindi ko pinapansin ang kung ano-ano mang naririnig ko sa aking paligid. Ang importante sa akin noon, Mama Mia, ay ang mabuhay dahil may buhay na sa sinapupunan ko. Ang lagi kong sinasabi sa tiyan ko habang hinihimas ko ito gabi-gabi, anak, huwag kang mag-aalala. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwanan. Kaya nagdoble kayod ako, Mama Mia, para sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, at ngayon ay para na rin sa anak ko. Noong malaman ng kapatid kong sumunod sa akin na buntis ako ay tumigil na rin siya sa pag-aaral. Nagtrabaho na rin siya, parang sabi niya makapag-ipon na raw ako para sa anak ko. At siya na raw ang sasalo para sa mga magulang namin at sa isa pa naming kapatid. Mama Mia, nung pinanganak ko ang bata, habang umiiyak siya, sa unang hinga niya sa mundo ay napaluha ako sa sobrang saya. Pinangalanan ko po siyang Angel. Totoong pangalan niya yan. Kasi siya ang dahilan kung bakit ko tinanggap na minsan kailangan mo munang masaktan ng sobra para matuto ka ring lumaban. Pagkatapos kong manganak kay Angel, akala ko tapos na lahat ng paghihirap ko. Pero dun pa lang pala magsisimula ang pinakamabigat na laban ko sa buhay. Iba pala ang responsibilidad kapag nanay ka na, Mama Mia, at wala kang katuwang sa buhay. Sa maliit na kwarto namin, ako mismo ang nag-iigib ng tubig. Ako ang naglalaba, ako ang nagpapalighay kay Angel tuwing tapos na siyang dumede. Madalas kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko kapag nakikita kong halos lumabas sa butas ng tsinelas ko ang mga daliri ko. Pero pag ngumingiti si Angel, parang naglalaho lahat ng paghihirap at pagod ko.
O ano, kaya pa ba? Tanong ni Mama tuwing binibisita niya ako at nakikita niya akong namumutla. Kahit halos hindi na ako makahinga sa pagod, ay lagi ko siyang sinasagot ng, para kay Angel ma, kaya ko pa. Si Papa ko naman ay nakaratay pa rin nung mga panahon na yon. Madalas ay tahimik lang ako sa tabi niya. Hinahawakan ang kamay niya kapag ako naman ang napupunta sa kanila. Pa, may apo ka na, bulong ko. Minsan napapapikit siya na para bang naririnig niya ako. Yun lang, Mama Mia, ay sapat na sa akin para maramdaman ko na kahit papaano, may suporta pa rin naman ako sa mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko makakalimutan ang unang araw na kailangan kong magtrabaho ulit. Iniwanan ko muna si Angel kay Mama. Habang naglalakad ako papunta sa terminal, ay naririnig ko ang mga bulong-bulungan ng mga taong nakakakilala sa pamilya namin sa paligid. Alam mo, nakakahiya yan eh. Akala ko pa naman matalino yung batang yan. Akala ko pa naman siya ang mag-aahon ng kaniyang mga magulang sa kahirapan. Pero yun pala, siya pa palang magdadagdag ng pahirap sa buhay nila. Nagpabuntis pa nang wala namang asawa, nakakahiya. Buti sana kung alam natin kung sino ang ama. Tumingin lang ako sa lupa at mahigpit na hinahawakan ang lumang bag na dala ko. Ang totoo, Mama Mia, nasasaktan po ako sa sinasabi ng ibang tao. Pero natuto na po akong piliin kung ano ang papapasukin ko sa tenga ko at sa dibdib ko. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi ko naman sila kaano-ano eh. Pero yung anak ko, responsibilidad ko. Nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na grocery bilang cashier. Ang sahod ko, kulang na kulang. Ang oras ko sa trabaho, masyadong mahaba. Pero para kay Angel, okay lang. Kakayanin ko ang lahat. Tuwing break time, para magkaroon ako ng inspirasyon, ay nakatingin lang ako lagi sa picture ng anak ko sa cellphone ko na luma na rin. Siya ang laging nagpapaalala sa akin kung bakit nga ba ako lumalaban. Hanggang sa doon ko nakilala si Romy. Tahimik na lalaki. Medyo sunog ang balat sa araw. Halatang sanay sa trabaho sa kalsada bilang isa po siyang delivery driver. Hindi siya kagwapuhan, pero may mabait at malungkot siyang mga mata. Minsan nagkabanggaan kami nang hindi sinasadya. Ay sorry po, sabi ko agad sabay na payuko. Ngumiti siya. Hindi, ako dapat ang humingi ng sorry eh. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Nagulat ako, Mama Mia. May mga lalaki pa palang ganyan na marunong magpakumbaba at hindi presko ang dating. Kinabukasan ay nagulat ako dahil dumalaw siya sa grocery at may dala siyang tinapay. Para sa'yo, baka hindi ka pa nag-aalmusal. Ang aga ng bukasan itong grocery at ikaw lagi ang unang cashier na nandito. Sabi niya. Ngumiti ako ng mahinhin. Salamat ha. Pero bakit mo ba ako dinadalhan ng tinapay? Ngumiti siya at napakamot sa ulo niya na tila ba nahihiya sa pagpansin ko sa kanyang ginawa. Hindi ko alam eh. Gusto lang kitang pasayahin kahit na konti. Parang may kumalabit noon sa puso ko. Pero takot akong magmahal nung mga panahon ulit. Pero ang kabutihan niya, Mama Mia, ay parang isang sumpa na napakahirap kalimutan at tanggihan. Tuwing uwian ay inaantay niya ako at hinahatid niya ako sa bahay. Hindi ko alam kung bakit lagi na lang siyang nandyan hanggang sa isang gabing umuulan noon, Mama Mia. Teka Rosa, dito muna tayo sa waiting shed.
Baka mabasa ka at wala naman akong kapoting iba. Nanginginig ako noon sa sobrang lamig. Bigla niyang isinukob sa balikat ko ang jacket niya. Nag-iisa ka ba sa buhay? Tanong niya. Kung ang ibig mong sabihin karelasyon, oo, nag-iisa lang ako. Pero at least may angel ako. Sagot niya. Angel? Oo, anak ko. Sagot ko naman. Napahinto siya. Tiningnan niya ako sa mga mata. Walang galit. Walang panghuhusga. Wala ring pagdududa, Mama Mia. Ang nababasa ko sa kanyang mga mata ay pang-uunawa. Kung okay lang sa'yo, Rosa, pwede ba kitang ligawan? Manliligaw ka sa akin? Ikasasabi ko lang na may anak ako. Kahit may anak ka, hindi pa rin naman nagbabago noon ang nararamdaman ko sa'yo. Mama Mia, natigilan ako. Napatingin ako sa bumabagsak na ulan. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako sa sinabi niya o mapapangiti. Pero sa huli ay sabay ko pong nagawa ang lahat. Napangiti ako habang tumutulo ang mga luha sa aking mga mata. Oh, bakit ka umiiyak? Tanong niyang nag-aalala. Matagal akong pinaniwala ng mundo na wala nang magkakagusto sa isang katulad ko, Romy. Mali sila, Rosa. At doon ko naramdaman, Mama Mia, ang isang pag-asang matagal nang nawala sa akin. Lumipas ang mga araw at buwan hanggang sa sinagot ko na nga si Romy. Si Mama naman ay tuwang-tuwa. Si Angel naman ay tuwang-tuwa rin, lalo na kapag binubuhat siya ni Romy at iniikot-ikot sa ere. Opo, Mama Mia. Pinakilala ko na rin si Romy sa pamilya ko at nakita ko naman na totoo ang pagmamahal at pag-aarugang pinapakita niya sa pamilya ko at lalong-lalo na sa anak kong si Angel. Dadaan ako mamayang hapon, sabi ni Romy isang beses. May pasalubong ako kay Angel. Romy, hindi mo naman kailangang gumastos. Ayokong nasasanay ang anak ko sa ganyan, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi naman gastos ang pagbibigay ligaya sa mga taong mahalaga sa iyo, Rosa. Mama Mia, para pong natutunaw ang puso ko sa mga sinasabi niya sa akin noon. At ganun araw-araw. Pakiramdam ko unti-unti kong muling nabubuo ang sarili ko. Parang sinulid na inisa-isa niyang tahiin ang lahat ng punit sa puso ko. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Isang Sabado, maaga akong pumasok. Habang inaayos ko ang mga resibo ay napansin kong may babaeng nakatayo sa labas. Maputi, naka-miniskirt, may maliwanag na lipstick at tila ba nakaabang na para bang may hinihintay. Nang pumasok siya sa tindahan ay lumapit siya agad sa pwesto ko. Miss, ikaw po ba si Rosa? Tanong niya. Opo, sagot ko. Pwes, ako naman ang girlfriend ni Romy. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay parang nawala ang hangin sa paligid ko nung marinig ko ang sinabi niya. Parang ako lang ang tao sa mundo na hindi makahinga. Ha? Bulong ko. I'm sorry ha. Hindi niya kasi sinabi sa akin na may pamilya pala siya. Sabi niya sa akin. Pamilya? Ang sakit pakinggan. Nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Natulala ako. Lahat ng alaala namin ni Romy ay parang tinuhog ng isang malaking karayom na sabay-sabay pumutok. Hindi na ako nakasagot. May anak pala kayo? Sorry,
Hindi ko alam. Pero kasi may nangyayari na rin sa amin ni Romy. And I think buntis ako eh. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun ay tumalikod na ako. Hindi ko na itinama ang sinabi niyang may anak kami ni Romy. Hindi ko na itinama ang isipan niya na hindi si Romy ang ama ni Angel. Tumakbo ako sa banyo para umiwas sa mga mata ng mundo. Pagpasok ko ay doon ko binagsak ang lahat ng luha ko. Nakakatawa, no? Rosa, kailan ka ba talaga matututo? Sabi ng isip ko. Umiyak ako ng umiyak. Mama Mia, nagtrabaho ako sa araw na yon na tila ba hindi nakaapak ang mga paa ko sa lupa. Wala akong kagana-gana pero kailangan kong ayusin ang trabaho ko at baka kapag na-short ang pera ko sa kaha, babayaran ko pa yon. Kaya naman, kahit na mahirap ay nag-concentrate pa rin ako. Pag-uwi ko ay naabutan ko si mama na nagluluto. Lumapit agad si Angel sa akin. Mama, tingnan mo, may crayon ako. Tili ng anak ko na noon ay 3 taong gulang na. Ngumiti ako ng pilit sa anak ko kahit ang loob ko ay wasak na wasak noon. Wow, ang ganda naman yan anak. Hinalikan ko siya sa noo at mahina akong sinabi sa sarili ko. Kaya mo to, Rosa. Kaya mo. Kinabukasan, inabangan ko si Romy. Wala akong kaarte-arte. Gusto ko lang marinig sa kanya yung totoo. May iba ka? Tanong ko ng diretsyo nang magkaharap kami. Hindi siya sumagot, Mama Mia. At sa pangalawang beses sa buhay ko, yung katahimikan ang pinakamasakit na sagot na natanggap ko. Umiyak ako. Walang sigaw, walang galit. Pagod na lang ang puso ko noon. Mang-uwi ko sa bahay ay agad akong niyakap ng anak kong si Angel na para bang naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko. Doon ay napaiyak ako, Mama Mia. Pinahira ng anak ko ang mga luha sa mga mata ko. Huwag ka nang umiyak, Mama, sabi niya. At doon ko naisip na hindi ako pwedeng bumagsak dahil kapag bumigay ako, sino na lang ang sasalo sa anak ko? Kinabukasan ay wala na si Romy. Hindi siya nagpakita. Hindi na nagpaalam. Isa na namang lalaki ang tumapos sa pangako gamit ang isang katahimikan. At ako, back to zero. Ako si Angel at ang mundo na gusto kaming durugin. Pero hindi niya kami kayang talunin. Hindi ako papayag at hindi ako magpapatalo sa mundo. 3 taon na ang lumipas mula nung nawala si Romy. 3 taon ng pagtitiis, pagtitipid at pagpupuyat. 3 taon na puro ako at si Angel lang. Ngayon, 6 na taong gulang na siya. Matalino, masayahin at sobra kong magtanong. Mama, may papa po ba ako? Tanong niya minsan habang nilalaro ang mga manika niyang gawa sa tela. Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Tumabi ako sa kanya. Hinaplos ang buhok niya at mahina akong sabi. May papa ka anak. Pero hindi niya alam kung paano tayo panindigan. At hindi niya rin alam ang tungkol sa'yo dahil bago ko pa man nalaman na buntis ako sa'yo, wala na siya sa buhay ko eh. Tumango lang ang anak ko na tila ba nauunawaan niya ang lahat kahit bata pa siya. Okay lang yun, Ma. Basta nandito ka at ikaw ang best friend ko. Ngumiti ako at doon ko naisip na siguro tama. Hindi ko na kailangan ng lalaki para maramdaman na buo ako. Pero minsan, Mama Mia, kahit ayaw mo ay dumarating pa rin ang panibagong pagsubok. Isang tanghali habang nagbibenta ako ng bigas sa tindahan ni Aling Mina bilang sideline ko tuwing day off ko sa grocery, ay dumating si Alan. Isang suki ng bigas na bagong lipat lang sa barangay namin. Matangkad,
Maayos manamit at may halong halimuyak ng imported na pabango. Iba siya, hindi siya tulad ng mga lalaking nakasanayan kong pawisan dahil sa sobrang init ng pinagtatrabahuan. Magandang tanghali, miss. Magkano po ang sinandomeng? Tanong niya sabay ngiti. 55 po per kilo, sagot ko. Meron kong maramihan. May discount ba? Marunong kang makipagnegosasyon na, sabi niya. Sabay kindat nung tumango ako. Napangiti ako, Mama Mia. May tiwala sa sarili ang ngiting yon. Hindi naman siya kumindat na parang bastos. Sa mga sumunod na araw ay halos araw-araw na siyang bumibili ng bigas. Minsan kahit 1 kilo lang. Ang lakas mong kumain biro ko minsan nung bumili na naman siya. Hindi ako malakas kumain. Sadyang dahilan ko lang talaga to para makabalik ako dito at makita kita. Napayuko ako, Mama Mia. Sa loob-loob ko ay may kakaibang kilig na naman na gumagapang pero alam ko, Mama Mia, na hindi ko dapat ito papansinin. Pero matagal na rin akong hindi tinatamaan ng ganitong klase ng kilig. At gaya ng dati, hindi ko na naman namamalayang dahan-dahan na pala akong nalulunod sa pang-aakit sa akin ni Alan. Pagkalipas ng ilang linggo ay nagsimula siyang manligaw ng hayagan. Dinadalan ako ng prutas, tinutulungan akong magbuhat ng sako ng bigas at minsan, sinusundo pa niya ako pauwi galing sa grocery. Si Mama naman ay natutuwa ulit. Anak, parang mabait naman yan si Alan. Baka nga siya na yung tadhana mo. Ewan ko ba sa mama kong ito, Mama Mia? Para bang hopeless romantic at laging naniniwala sa pag-ibig. Si Angel naman ay laging excited kapag dumadalaw si Alan. Ma, si Tito Alan po may dalang ice cream para sa akin. Sigaw niya tuwing dumadating ito. Napapangiti ako sa tuwing nakikita ako silang naglalaro. Matagal ko nang inaasam na sana ay magkaroon man lang ng pagkakataon ng anak ko na maranasan na magkaroon ng ama. At sa unang pagkakataon ay nakita ako sa mga mata ng anak ko ang saya na hindi ko maibigay ng mag-isa sa kanya. Rosa, ayokong ligawan ka lang. Gusto kitang pakasalan. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Pakasalan? Tanong ko na nag-aalangan. Oo, ayokong magtagal na ikaw at si Angel ay walang sandigan at walang kasama. Gusto ko ako yung nandito lagi para sa inyo. Mama Mia, sa sobrang pangungulila ko sa pagmamahal, ay sinubukan kong magtiwala ulit. Inisip ko na hindi naman siguro lahat ng lalaki katulad ng unang 2 lalaking nagdaan sa buhay ko. Pagkatapos ng 6 na buwan ay nagpakasal kami ni Alan sa isang simpleng seremonya sa munisipyo. Nakaputing bestida ako, may bulaklak si Angel sa buhok at may pangako si Alan sa akin sa harap ng mayor. Ang pangako niya, hindi raw niya ako pa iiyakin. Kung alam ko lang, Mama Mia, na yun palang magiging pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, ay hindi sana ako pumayag sa ganon. Noong unang buwan ng kasal namin ay parang perpekto ang lahat. Si Alan masipag sa trabaho, ako abala sa bahay at pag-aalaga kay Angel dahil pinatigil na rin niya ako sa paghahanap buhay. Gabi-gabi kaming kumakain ng sabay 3. May tawanan, may mga planong magtayo ng maliit na sari-sari store para may pagkakaabalahan naman ako. Pero dumating ang panahon na nawalan si Alan ng pagkakakitaan. Dati, Mama Mia, ay isa po siyang truck driver sa isang malaking trucking company. Pero nang mabawasan ang mga rota nila, ay isa po siya sa tinanggal. Naku ma, sabi ko kay Mama, nag-aalala ako. Hindi na siya pumapasok tapos laging tahimik . Natural lang yan, anak, lalaki yan. Nahihiya siguro dahil hindi na makapaghanap buhay. Intindihin mo na lang muna. Kaya
tiniis ko, pinairal ko ang pangunawa ko dahil sabi ni Mama, tayong mga kababaihan daw Mama Mia ay dapat mas malaki ang panguunawa. Pero unti-unting nagbabago si Alan. Hindi na siya lumalapit, hindi na siya masayang makipag-usap at madalas ay umiinom siya. Ma, bakit po laging galit si Papa Alan? Tanong ni Angel minsan. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang anak ko. Pagod lang si Papa anak, sagot ko. Pero sa totoo lang, hindi lang naman pagod si Alan eh. Nawalan na siya ng direksyon, Mama Mia. Tuwing gabi naririnig ko siyang humihit-hit ng sigarilyo sa labas. Minsan nagmumura ng mag-isa. Minsan tahimik lang habang nakatingin sa kawalan. Lahat ng ginagawa ko, wala naman pala akong napapala. Sabi niya minsan nung lasing. Para saan pa to? May pamilya ka, Alan. Kami ni Angel. Hindi pa ba kami sapat sa'yo? Ngumiti siya, mapait. Hindi mo maiintindihan, Rosa. Iba kapag lalaki ka. At sa mga sumunod na linggo ay halos hindi na umuwi si Alan. Pag tinatanong ko siya kung saan siya galing, lagi niyang sinasagot na sa trabaho pero wala naman siyang perang inaabot sa akin. Walang resibo na nagtatrabaho siya at walang kahit na anong paliwanag. Isang gabi, mag-aalas 10 na noon pero wala pa rin siya. Hindi ako mapakali. Kinuha ko ang cellphone niya na naiwan niya sa sala kanina bago siya umalis. Ilalapag ko na sana ulit nung may pumasok na mensahe mula sa numerong nakasave bilang Mean na may heart emoji. Binuksan ko yon dahil wala naman pong password. Miss you na love. Sana di magalit asawa mo pag nalaman niya ang totoo, ano? Love, may good news ako. San ka na ba? Hindi ko na mapigilan. Sasabihin ko na ha. Buntis ako. Yun ang mga mensaheng nabasa ko. Parang biglang nanlabo ang paningin ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig at halos mabitawan ko na ang cellphone niya. Naupo ako sa sahig at umiiyak ng walang tunog. Ayoko kasing magising si Angel, pero ang sakit-sakit, Mama Mia. Naranasan ko namang maloko ng 2 beses pero iba palang sakit kapag asawa mo na talagang lalaking nanloko sa'yo. Nang makauwi si Alan ay diretso siyang dumaan sa kusina. Tahimik lang ako pero pinigilan ko ang sarili kong sumigaw. Nilapag ko ang cellphone sa mesa. Nakabukas doon ang mga mensahe nung Alan. Ang mga mensahe nung Mean. Anong ibig sabihin nito, Alan? Tumingin siya sa screen tapos sa akin. Tahimik. Tsaka niya lang mahinang sinabi. Hindi ko sinasadya, Rosa. At doon ako tuluyang gumuho, Mama Mia. Hindi sinasadya. Buntis yung babae, Alan. Hindi sinasadya yun. Hindi siya sumagot. Lumabas siya ng bahay. Hindi na bumalik kinabukasan. Ilang araw akong halos hindi kumain at hindi makatulog. Si Angel laging nag-aabot ng tubig sa akin. Ma, please naman po, kumain ka na. Baka po magkasakit ka na niyan eh. Yumakap ako sa kanya. Ang init ng katawan niya laban sa lamig ng mundo. Anak, huwag mo akong tutularan ha. Huwag kang papayag na maraming lalaking mang-iiwan sa'yo. Kapag nagmahal ka na balang araw, siguraduhin mo yung tama talaga. Kinabukasan ay tinulungan ako ni Mama na magligpit ng mga gamit. Bumalik kami sa bahay ng mga magulang ko. Muli kong naramdaman yung amoy ng kahapon. Pawis, kahoy at ulan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko na to kinatatakutan, Mama Mia. Tumingin ako sa langit at mahina akong sinabi, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit akong naluloko, Lord. Pero sana, wag mo akong hayaang mapagod magmahal. At habang tinitingnan ko si Angel na naglalaro sa labas, sa unang pagkakataon,
Matapos ang matagal na panahon ay naisip ko, Mama Mia, may isang taong kahit kailan ay hindi ako iiwanan at yun ay ang anak ko. Umagang-umaga ay ginigising na ako ng sigaw ni Angel. Mama, gising na! Papasok na ako sa school. Bumangon ako kahit mabigat pa ang pakiramdam ko. Ginawan ko siya ng almusal, tinapay, itlog at gatas. Kasi yun ang gustong-gusto niya sa umaga. Habang pinagmamasdan ko si Angel na nag-aayos ng bagay, napangiti ako kahit may hapdi sa aking dibdib. Anak, huwag mong kalimutan na maging mabuti sa school, ha? Huwag mong kalimutan na ayusin ang pag-aaral mo. Opo, Ma, promise yan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Walang asawa, walang kasama, pero may anak akong laging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Pagkatapos kong ihatid si Angel sa eskwela ay dumiretso ako sa palengke. Nagbenta ako ng gulay at bigas. Yung mga binibili ko ng tingi sa bultuhan ay tapos tinitinda ko ng may patong na piso o 2 piso kada kilo. Mainit, maalikabok at madalas lugi pa, pero sabi ko sa sarili ko, wala namang madali sa buhay. Rosa, naiwan mo sukli mo, sabi ni Mang Cardo na suki kong pinagkukuhanan ng bigas. Salamat po, sigaw ko. Sa bawat araw na dumaraan noon ay ganun lang ang ikot ng buhay ko. Magbenta, maglaba, magluto, matulog ng pagod tapos gigising ulit kinabukasan. Parang walang katapusang pag-uulit ng gagawin sa araw-araw. Pero may kapayapaan akong nararamdaman, Mama Mia. Kahit na walang lalaking nagmamahal, payapa naman po ang puso ko. Isang araw habang nagluluto ako ay narinig ko si Aling Bising, yung kapitbahay naming mahilig mangialam at sumisigaw na mula sa kalsada. Rosa, Rosa! May bago daw tumira dyan sa kabilang bahay, ha? Sabi, pogi raw. Napailing ako. Wala na po akong panahon sa pogi, Aling Bising. Sagot ko sabay tawa. Baka naman pogi lang yan sa malayo. Ano ka ba naman? Sayang yan, baka yan na yung magpapasaya sa'yo. Alam mo kasi, mas masarap pa rin ang buhay kapag may kayakap ka sa gabi. Hindi ko na po kailangan ng ganyan, Aling Bising. Kung kailangan ko po ng kayakap, pwede ko naman pong yakapin ang anak ko. Tumawa siya pero halata kong may awa sa kanyang tono. Sa loob ko, Mama Mia, aaminin ko po na minsan, namimiss ko pa rin yung may kayakap at may nagmamahal. Pero kapag naiisip ko yung paulit-ulit na sakit na nararanasan ko, ay bumabalik sa isipan ko na gusto ko na lang na maging ako na lang mag-isa. Minsan, Mama Mia, tinanong ako ng anak ko kung nasaan na raw ang papaalan niya. Sinabi ko, hindi ko alam. At ayos lang naman sa akin kung wala na ito dahil mas maayos naman na ang buhay namin. Isang umaga, Mama Mia, habang nag-aabot po ako ng bigas na binili sa akin ng tricycle driver, ay may lumapit sa akin na bagong muka. Matangkad, maayos manamit pero simple lang. Parang hindi siya sanay sa ganitong lugar. Miss, pabili nga ng 1 kilong bigas, sabi niya. Sabi, meron ka raw paninda dito? Naglulugaw din daw kayo dito? Opo, pero wala po tayong lugaw ngayon eh. Hindi po kasi ako maagang nagising, sabi ko. Oo nga pala, Mama Mia. Nagkaroon din po pala ako ng isang maliit na lugawan. Kasi pang extra na rin, lalo pa't meron namang mga dumadaan doon na mga tricycle driver at iba pang mga naghahanap buhay na naghahanap ng panlamang tiyan. Nagpakilala siya sa akin bilang Marco. Isa pala siyang guro sa public school na bagong lipat lang sa barangay namin dahil dito daw siya naka-assign. Tahimik, magalang at palangiti siya.
Mula noon, kapag may tinda akong lugaw ay halos araw-araw na siyang kumakain doon. Rosa, alam mo, nakakagaan ng umaga yung lugaw mo. Para kasing may halong yakap ng isang ina eh. Sabi niya. Nanay talaga, di mo naman ako ina. Sabi ko, pero sa loob-loob ko ay may kakaibang saya akong naramdaman. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay meron akong isang taong napapasaya dahil sa simpleng pagluluto ko ng lugaw. Lumipas ang halos 2 taon na simula nung umalis si Alan sa buhay ko. Sa bawat buwan na dumaan ay unti-unti kong natututunang mabuhay ng walang inaalala at inaasahang lalaki. Medyo maayos na ang tindahan ko ng bigas at ang lugawan ko. May mga suki na ako ng mga tricycle driver, mga guro at mga estudyante. At sa tulong ni Marco na bago kong kaibigan ay natuto akong magpatibay ng negosyo. Tinuruan niya akong maglista, magtansya ng kita at huwag matakot na sumugal sa mga pangarap. Pero kahit anong ginhawa, may mga gabi pa rin talaga na tahimik akong napapatingin sa kisame. Iniisip kung paano kaya kapag bumalik si Alan. Hindi mo rin naman siguro ako masisisi na isipin yon dahil hindi naman po ibang tao si Alan kundi asawa ko naman po siya. Isang umaga habang nagluluto ako ng lugaw ay may narinig akong kumatok sa pinto. Maaga pa noon, niluluto ko kasi yung lugaw ko sa bahay bago ko po dinadala yon sa tindahang pinagtitindahan ko. 5:00 pa ng umaga yon. Naisip ko na baka si Marco dahil gaya ng dati ay mag-aabot siya ng pandesal at mag-aayang magkape habang nagluluto ako. Ngunit pagbukas ko ng pinto ay parang natigilan nako. Si Alan, Mama Mia. Ang isang lalaking akala ko ay hindi ko na makikita pang muli. Maputla, payat at parang wala sa sarili. May bitbit siya na bag at tila ba amoy alak siya na may halong pawis na para bang ilang araw na rin siyang hindi naliligo. Rosa, pwede ba tayong mag-usap? Mahinahon niyang sabi. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung galit pa ba ang nararamdaman ko sa kanya o naawa ako sa itsura niya. Hindi ko alam kung pagbubuksan ko ba siya ng pintuan o pagsasarahan gaya ng dati kong ginawa sa puso ko nung umalis siya. Pero sa huli ay pinili ko po siyang pagbuksan. Pumasok siya sa loob at tahimik lamang ako. Hindi ko siya inalok ng kape, hindi ko siya pinaupo. Tumingin lang ako sa kanya ng diretsyo. Bakit ka nandito? Walang emosyon sa boses ko. Huminga siya ng malalim sabay sabing, wala na kami ni Mean. Iniwanan na niya ako. Pati yung anak namin. Tumawa ako ng mapait. Tapos anong gusto mo? Simpatya ko, ha? Nagsisisi ako, Rosa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa sa'yo yun. Siguro naghanap lang ako ng mapaghihingahan ko ng sama ng loob ko nung natanggal ako sa trabaho. Alan, huwag mong sisihin ang pagkakatanggal mo sa trabaho. Sadyang manluloko ka lang talaga at binuntis mo pa yung babaeng yon. Niloko mo ko. Sinira mo yung pangako mo na hindi mo ako paiiyakin at pati anak ko pinaiyak mo rin. Tapos ngayon ano? Manunumbalik ka na para bang walang nangyari? Tumahimik siya, Mama Mia. Yumuko at dun ko lang napansin na umiiyak siya. Hindi ko alam kung totoo ang iyak na yun o drama lang pero sa loob-loob ko ay hindi na yun mahalaga. Rosa, kahit ano gagawin ko, ikaw pa rin yung hinahanap-hanap ng puso ko. Ayokong mamatay nang hindi man lang ako nakakahingi ng tawad sa'yo. Alan, hindi ko alam kung kaya kitang patawarin. Pero sigurado ako na hindi na kita kaya pang muling mahalin. Mama Mia, ilang oras pa ay nagising na si Angel.
Paglabas niya ng kanyang kwarto ay gulat na gulat siya nang makita niya si Alan. "Papa Alan?" Sigaw niya sabay takbo papunta rito. Agad niyang niyakap si Alan na tila ba sabik na sabik ito sa isang ama. "Anak, Angel, ang laki mo na. Papa, miss ka na namin ni Mama." Tumalikod ako, Mama Mia, dahil ayokong makita ni Angel na umiiyak ako. Pero habang pinagmamasdan ko silang dalawa ay naisip ko, siguro, Mama Mia, hindi ko kailangang ipagdamot kay Angel na maramdaman na may ama siya kahit hindi naman niya tunay na ama si Alan. Pero hindi ibig sabihin nun na hahayaan kong bumalik pa si Alan sa buhay ko. Pagkatapos ng ilang oras, bago magpaalam si Alan ay lumapit muna siya sa akin. "Rosa, pwede bang bumisita ako ulit dito paminsan-minsan? Para lang kay Angel, hindi para guluhin ka." Huminga ako ng malalim. Tinuring mo naman na parang anak mo si Angel, kaya hindi kita pipigilan. Pero kapag nakita kong nasaktan ng anak ko dahil ulit sa'yo, Alan, ako na mismo ang magtatanggal sa'yo sa buhay niya. Tumango siya. "Wala akong karapatan, Rosa, alam ko, pero salamat." At umalis siya ng tahimik, dala ang bigat ng mga kasalanang hindi na niya kayang itama kahit anong sorry pa niya sa akin. Kinabukasan ay dumaan si Marco sa lugawan. Napansin niyang matamlay ako. "May problema ba?" sabi niya habang nagbabayad ng lugaw na in-order niya. Tumingin ako sa kanya. Walang halong drama pero agad niyang naramdaman ang bigat ng mga mata ko. "Bumalik ang asawa ko kagabi. I mean kahapon." Hindi siya nagsalita. Pinapasok ko siya. Kinausap ko para kay Angel. Pero para sa akin, tapos na kaming dalawa. Hindi ko alam kung anong karapatan ko para magsalita, Rosa. Pero proud ako sa'yo. Hindi lahat ng babae kayang tumayo ng ganyan. Napangiti ako, Mama Mia. Kahit papaano. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung paano ko to natutunan eh. Kasi paulit-ulit naman na akong niloloko. Kahit ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na hindi na ako magpapaloko sa mga lalaki, naloloko pa rin ako eh. Ganyan talaga ang mga lalaki, mga manloloko yan. Sabi niya sa akin, tapos parang nag-iba yung boses niya, Mama Mia. Lumingalinga pa siya sa paligid. Nagulat ako. Hindi naman ganun ang boses niya eh. Matikas naman siya. Pero bakit parang nag-iba yung boses niya ngayon? "Rosa, may sasabihin ako sa iyong sikreto ah. Pero atin-atin lang to." "Ano yun?" "Rosa, hindi kasi ako tunay na lalaki." "Ano?" "Well, lalaki naman ako technically. Pero naa-attract din ako sa kapwa ko lalaki. Kaya lang dahil isa akong guro, sa elementarya pa, pampubliko pa, hindi ko pwedeng ilabas ang tunay na ako. Dahil sa mata ng mga tao, sa mata ng edukasyon ng Pilipinas, immoral pa rin ito." Gulat na gulat ako sa mga revelasyon niya, Mama Mia. Hindi ko akalain na ang isang lalaki na poging-pogi, matikas na matikas, ang tingin sa ibang tao ay isa palang pusong babae din kung minsan. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para pagkatiwalaan mo ako sa sikreto mong ganyan. Sabi ko. Nakita ko kasing mabait ka, Rosa. Kaya alam kong magiging matalik tayong magkaibigan. Kaya tama yung ginawa mo dun sa ex mo, no? Tama lang na wag mo nang pagbigyan yun. Share na lang sa kanila. Sabi niya. Natawa ako, Mama Mia.
At mula sa araw na inamin ni Marco sa akin ng totoo ay mas naging close pa kaming dalawa. Hanggang sa nagkaroon na nga ng issue sa aming barangay na meron daw kaming relasyon ni Marco. Kahit na ang totoo ay wala naman at ang totoo ay mag-best friends lang naman kami. Minsan Mama Mia ay naluloko pa si Marco. Minsan ay pinagchichismisan pa siya. Napaka-immoral daw ng isang guro na pumatol sa isang babaeng hiwalay sa asawa. Hindi naman daw kami pwedeng magpakasal ni Marco kahit gustuhin namin dahil kasal ako kay Alan. Si Alan naman ay nagpapakita ng paninibugho at pagsiselos kay Marco. Pero hindi nila alam ang buong katotohanan. Hanggang sa isang araw, may ibinalita sa akin si Marco. Kinausap ako ng principal namin. Immoral daw ako at baka daw isuggest niya sa DepEd na matanggal ako kapag patuloy tayong nagkikita. Akala talaga nila may relasyon tayong dalawa, Rosa. So paano yan? Di na tayo magiging magkaibigan? Tanong ko. Hindi no. Taliwas nun. May iba akong proposition sa'yo. Ano yun? Di ba kinukulit ka pa ng ex mong si Alan? Gusto mo bang tumigil ang pangungulit niya? Paano? Magsama tayo. Halos mabilaukan ako sa tubig na iniinom ko, Mama Mia. Anong magsama? Hindi bilang mag-asawa, no? Pero bilang magkaibigan. Naiisa ang kwarto. Papalabasin natin sa lahat na may relasyon tayo. Paano pagtuturo mo? Napag-isip-isip ko, ayoko nang magturo. Bahala na sila dyan. Gusto ko naman talagang magnegosyo simulat sa pool. Hindi mo na itatanong, meron naman akong malaking ipon. Wala na akong mga magulang. Wala na rin naman akong mga kapatid dito. Kaya magagawa ko na ang gusto ko. Anong ibig mong sabihin, Marco? Bili natin yung pwesto mo, palakihin natin. Gawin nating karinderya at malaking tindahan. Tapos magnenegosyo din ako ng iba. Mama Mia, ilang ulit naming pinag-usapan ni Marco yon. Hanggang sa napapayag nga niya ako. Nagsama kami sa iisang bubong. Ang akala ng iba ay may relasyon kaming dalawa. Si Angel, sa totoo lang nung una ay ayaw niya. Pero nang ipaliwanag ko sa kanya ang totoo at ang tunay na relasyon namin ng tinuturing niyang amang si Alan ay naintindihan na rin naman ng anak ko. Oo, Mama Mia. Ngayon ay magsasampung taon na po kaming nagsasama ni Marco sa iisang bubong. Wala naman po siyang ibang lalaki. Sabi niya, hindi naman daw niya gagawin sa akin yung ginawa ng mga dati kong nakasamang lalaki na niloloko. Para kaming platonic relationship ni Marco. Sa harap ng iba ay para kaming magkarelasyon. Pero para kaming mag-best friends. May kasama ako at kayakap sa gabi na isang matalik na kaibigan. Pero maniwala kayo't sa hindi, wala pa pong nangyayari sa amin ni Marco. At hindi ko alam kung darating ang pagkakataon na may mangyayari sa aming dalawa. Pero may aaminin po ako sa inyo, Mama Mia. Lihim ko na pong minamahal ang best friend ko. Ang lalaking nagbigay sa akin ng peace of mind. Ang lalaking nagbigay sa akin ng maginhawa kong buhay na tinatamasa ngayon. Oo, hindi man siya pangkaraniwang lalaki sa harap ng iba at sa standards ng tao sa paligid. Pero Mama Mia, mahal ko po si Marco. Lihim ko po yun sa kanya na sana ay wag niyang mahalata. Sa ngayon ay tahimik po ang buhay ko. Masaya ako pero may kalungkutan pa rin sa puso ko. Dahil alam kong kahit nagsasama kami ni Marco sa iisang bubong,
ay wala naman po kaming matatawag na tunay na relasyon. Mama Mia, mali po ba ang nararamdaman ko sa best friend ko? Mali po bang mahalin ko siya? At kung mali, paano ko nga ba pipigilan ito? Paano ko nga ba tatanggalin itong namumuong damdamin ko para sa kanya? Lubos na umaasa ng sagot, Rosa. Ay nako, akala ko pa naman hanggang huli ay lolokohin itong si Rosa, magiganti, ganun. Ganun ang naisip ko, pero hindi ko akalain na kakaibang twist pala ang nasa dulo ng kwentong ito. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman binabasa ng buo yung kwento para naman meron akong genuine reaction sa kwento kapag natapos na. Well, paano pipigilan? Hindi ko rin alam. Sa tingin ko, mas matanda ka sa akin, Ate Rosa, no? Dahil, 'di ba? Ilang taon na nga ngayon si ilang taon na ring lumipas 'yon. Siguro kung hindi ka mas matanda sa akin baka magkasing edad lang tayo at di ko alam kung ano sasabihin ko talaga sa problema mo. May nararamdaman kang totoong pagmamahal. Sabi mo, magsa-10 taon na kayo, 'di ba? Na nagsasama. So, ibig sabihin, matanda ka talaga sa akin. So, kung ano man yung pagsasama ninyong dalawa ngayon, para sa akin, dapat ka na lang sigurong makontento doon. Or, if you are willing to risk what you have right now, pwede mong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo. Pero parang wala yun sa options mo, no? Dahil sabi mo, paano pipigilan? Hindi ko rin alam kung paano pipigilan. Paano mawawala? Hindi mawawala yung mga damdaming ganyan. Lalo pat, ang kasabihan nga, di ba? Yung mga damdaming hindi nasasabi, lalong tumitindi. Alam nyo ba yung kasabihan na yon? Di ko alam kung narinig nyo na yon. Basta alam ko, merong ganun eh. So sa mga nakikinig at nanonood ngayon, kung meron kayong alam kung paano nga ba pipigilan ni Ate Rosa yung kanyang damdamin para sa BFF niyang si Marco na tumulong sa kanyang umahon sa kahirapan at tumulong sa kanya na alagaan ang kanyang anak, ay nako, please comment down below kung ano nga ba ang dapat niyang sabihin, ano nga dapat niyang gawin para mawala yung kanyang itinatagong lihim na damdamin. Grabe, tinatago na, lihim pa. Anyways, maraming salamat Ate Rosa. Mag-antay na lang po kayo ng comment dahil walang silbi ang Mama Mia nyo ngayon. Walang silbi dahil hindi niya alam kung ano nga ba para pigilan ng damdamin. Dahil ako, never ko pa pong napigilan ng damdamin ko. Sa tarang buhay ko, talagang ito. Hindi ko napigilan, pero may nalilihim naman akong damdamin. Hindi ko lang nilalabas, ganun. So kung pigilan at tanggalin ng damdamin, di ko alam kung anong sagot doon. At hindi naman ako magpapaka-expert para sagutin yon, okay? So kung merong may alam dyan, ayan, comment down below. At syempre sa mga nanonood ngayon, please do like and share this video, subscribe to our channel. At hello muna ako sa ating mga suki na nagpa-member pa talaga dito sa channel natin. Maraming salamat. Hi, ako kay K2G Mini Sound, ang pinakabago nating member. Colleen Bueno, maraming thank you. Diane Martinez, Evelyn Kawit. Hi din kay Maria Elena Abe Morin Tugab. At hello kay Gimaras Girl and Easy Gale. Maraming salamat Mila Raduban at Freaky sa ating mga members. Hello po sa inyo. Sa ating mga suki namang subscribers na laging nagko-comment at laging nandyan para pakinggan lagi ang ating mga kwento. At huwag tayong kalimutan, hello ako. Gloria Parenas, maraming salamat. Maria Teresa Lacheca, hello sa'yo. Hello din ako kay Leonida Ramirez. Maraming salamat din sa Heliana, Evelyn Gausin. Hi din kay LV Laput, Jack Palalios. Maraming salamat. Mamita Colaija, Abigail Tenorio at Cutie Hot Mom. Sa mga hindi nabasa, baka sa susunod nating kwento babasahin natin itong inyong pa-shout out at pabati. Ako po si Mama Mia. Kung may sarili kayong kwento, do not hesitate to share that to us. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at walang sawang pagsuporta at laging pakikinig nyo at hindi pagsiskip ng ads.
Grabe naman talagang pagmamahal na yan dito sa ating programa. I love you all so much. Hindi po yan, hindi ko po yan sinasabi dahil lang sa hindi nyo magsiskip ng ads, kundi dahil talaga nararamdaman ko po ang pagmamahal ninyo. Dahil ang liit-liit lang naman ang channel ko, pero meron at meron pa rin talagang nakikinig. Kaya maraming salamat. Nawa po ay kung nagustuhan niyo itong ating channel, may mahikayat din tayong iba para unti-unti tayong dumami dito sa ating community. I love you. Mwah! Bye-bye. Ingat po.